After nating makita sa latest chapter na tinamaan na nga ng Void Blade ni Imu itong si Luffy, mamamatay na nga ba siya dito? It is also undeniable na napaka-brutal ng tinake niya na damage dahil dito. Sumuka siya ng dugo, tumutulong dugo mula sa kanyang dibdib as if hindi na gumagana ang kanyang Toon Force. This just proves kung gaano talaga kalakas si Imu. Silang dalawa ni Loki at ni Luffy, binasikan lang sila pareho habang binabastos at iniinsulto itong si Luffy na kung siya daw si Joy Boy, bakit ganito siya kahina? Therefore, hindi talaga siya si Joy Boy. At kung titingnan natin guys, oo syempre main character si Luffy, marami ang nagsasabi na hindi siya mamamatay. Pero basing sa kung ano ang qualities, kung anong possible effects ng panibagong weapon na ginamit ni Imu na tinatawag nga niyang Void Blade, napakadelikado nito para kay Luffy. Oo, wala pang explanation guys, pero nakita natin upon summoning ng Void Blade guys, may kakaibang aura na talaga ito. Oo, wala kang explanation, pero kung titingnan natin ang mga panel sa last pages na yon, makikita natin na after niyang ilabas ang Void Blade, ang nearby na puno na punong-puno ng mga sanga, napaka-healthy, biglang natuyo at nalagas ang mga dahon. As if humihigop ito ng lifespan na parang meron itong properties ng anti-life. Which is kung totoo na isa yon sa mga effects ng Void Blade, napakadelikado nun para kay Luffy. Hindi lang dahil sa nabutas to ng kanyang dibdib, kung hindi, tatalaban din siya ng paghigop nito ng lifespan tulad ng puno na nearby lang. And actually guys ang puno nga hindi niya pa tinusok, malapit lang doon ang Void Blade. Pero itong si Luffy, sa dibdib niya pa ito nakatusok. And also, chances are, alam nitong si Imu na itong ability ni Joy Boy before dahil pinagkakamalan niya ito na si Joy Boy at first. At alam din niya ng paghigop sa lifespan, ang anti-life ang magiging weakness ng form na to. Therefore, ginamit niya ito kontra dito sa nagpapanggap na Joy Boy sa kanyang POV. Since nakita na nga din natin guys, ang ring na nasa likod nitong si Imu, parang ito ay ang ability ni Megumi na ang 10 Shadows. Pwede siyang magpasok doon ng Prowler, pwede siyang kumuha, at ang mga Prowler na ito, nagiging mga weapons. Ang naginata na ginagamit niya magmula pa lang nang dumating siya guys, ipinalit nga niya sa Void Blade. Pero after niyang kunin ng Void Blade, ang naginata, naging isang Prowler. Bumalik sa Black Ring of Flame na nasa likod niya, at kumuha siya ng isa pang panibagong weapon doon. So we can assume na ang Black Flame na ito na nasa likod niya ay ang isa sa mga responsible sa pag-create niya ng Omen. It also means na madami pang ibang weapon itong si Imu sa loob ng kanyang inventory. At kung ang bawat weapon may unique abilities, sobrang OP niya talaga guys. Hindi nga lang yan, hindi lang basic na tangible weapons ang kaya niyang i-create. Tulad na lamang ng Nemesis na biglang nag-appear sa dibdib nitong si Loki, tulad ng Stigma na bigla na lamang tumutusok sa kalaban. May kani-kanilang kakaibang unique effects ang bawat weapon nitong si Imu. Not to mention guys, kaya nga din gawin ni Imu ang ginagawa ni Luffy. Kaya din niyang pahabain ng kanyang kamay, kaya niyang i-bend ang kanyang mga atake na almost as if hindi ito ma-evade ni Luffy. Hinahabol siya nito, parang mga homing missiles. Naging possible ito guys dahil sa paggamit niya ng Prowlers. Nakita natin, bago suntokin ni Imu itong si Luffy, binalot niya muna ng Omen ang kanyang kaliwang braso. And after that, hindi na maiwasan ni Luffy ang atake niya. Humahabol ito ng target dahil may consciousness ang mismong Black Flames na ibinalot nitong si Imu sa kanyang braso. Rason kung bakit, kahit umiwas talaga si Luffy, mapapagod lang siya, tatama at tatama ito. Ang malala pa guys, mas malakas pang effect nito kapag nagland na ito ng hit. Hindi lang suntok, nagkakaroon ng massive na explosion. To the point na masasabi talaga natin na ang bawat kayang gawin ni Luffy, kayang gawin din ni Imu but on a different scale. Literal na mas malakas kaysa kay Luffy. Kaya din niyang palakihin ang katawan niya through gigantification ng labanan niya si Loki. Kaya niyang i-stretch ang kanyang katawan. Kaya niyang bago-baguhin ang kanyang weapon. Ang hindi lang siguro niya kayang gawin ay ang baguhin ang surroundings. But that is not important anymore kung kaya niyang mag-create ng massive explosion. It is also undeniable na literal na solid counter talaga itong si Imu sa Gear 5. Dahil nga walang weapon si Luffy, ang lahat ng atake ni Imu na kayang mag-create ng explosion, hindi matapatan nitong si Luffy.
Hindi niya ito ma-evade, hindi niya ito matatakasan, hindi niya din ito mabablock. Tulad na lamang ng mga ipinadala and dineploy nitong si Imu ng mga Prowlers. At first, natatakbuhan nito ni Luffy. Pero hahabulin siya nito habang buhay kahit tumakbo pa siya ng napakatagal. Rason kung bakit, sinalubong niya ito. Pinagsusuntok nga niya ang mga Prowler. Pero sa kanya lang ito nag-backfire. Hindi bumalik ang mga Prowlers. Bagkus, sumabog ito ng mas malapit sa kanya dahil sinuntok at hinarap nga niya ito. And to be honest guys, kung papansin ninyong mabuti ang chapter, merong isang individual na kayang i-block ang mga Prowlers na ito. At yun ay si Jinbei. Hindi pa natin alam kung anong mechanism, anong rason, kung paano niya napigilan ang explosion ng mga Prowler na isinend nitong si Imu papunta kay Loki. Ang alam lang natin guys, gumamit siya ng Fishman Karate. Paano nga ba ito nag-work? Possible ba na dahil na nga sa ang paggamit ni Jinbei ng Fishman Karate ay may water attribute? Naka-counter nito ang omen which is Black Flames. Water counters flames. Or baka naman coincidence lang ito. Dahil kung hindi, magme-make sense ito guys kung bakit sinabi nitong si Killingham before na galit ang mga Celestial Dragon sa mga Fishman. Dahil baka ang mga Fishman talaga ang counter sa ability ni Imu. Dahil kung ganun nga guys, kakailanganin ni Luffy na mag-undergo ng training dito kay Jinbei para matutong gumamit ng Fishman Karate. Kung possible yon kahit hindi siya Fishman. Pero we can only take that into consideration kung makakasurvive si Luffy sa encounter na ito. Tulad ng dati, pareho pa rin ang stand ko sa matchup na ito guys. Masyado pang maagap para tapatan ni Luffy ang final villain na si Imu. Oo, siya talagang nakadestined na tumalo dito. But currently, walang-wala pa siya ditong binatbat. Literal na full counter si Imu sa ability niya. Kahit anong gawin ni Luffy, wala siyang ipapalag dito. Unless may ma-acquire siya na panibagong ability. Every time na lalaban siya, sasabugan lang siya ng omen. Every time natatakbo siya, mauubos lang ang lahat ng kanyang stamina hanggang sa abutan pa rin siya ng mga Prowlers. Not to mention, dalawang weapon pala ang ginagamit nitong si Imu kontra kay Luffy. Ang Jugged Blade na Naginata at ang Void Blade na ito. Pero kitang-kita nyo, upon summoning ng Void Blade, tapos agad itong si Luffy. Makakasurvive nga siya dito? I think of course, sure, makakasurvive siya dahil siya ang main character. Pero paano? May dadating sigurado para tulungan siya. Dahil kung sila-sila lang guys, malabong-malabo. Maging itong si Loki hindi na rin makagalaw. But what I think is, magsisimula dito ang panibagong pag-level up nitong si Luffy. Dahil ayon nga sa binanggit ni Imu sa chapter na to, na if you are Joy Boy, why are you this weak? Which means, si Joy Boy guys ay far more powerful sa kung ano itong si Luffy ngayon. Na nangangahulugan lang din na may hindi pa na-unlock itong si Luffy sa ability niya. Na pwede nating makita sa susunod na paglabas ng mga chapters. Na for sure, I promise you guys, palagi nating i-update sa channel na ito. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.